Hello po sa lahat! This is me again, ang inyong Ate Mai, and welcome back dito sa aking channel. And ngayong araw na ito, ang gusto ko pong i-share sa inyo is about sa pampaswerte po sa negosyo. Alam naman natin na sa panahon na ito, napakahirap po ng buhay kasi nakakaranas po tayo ng pandemic. At halos ang isa sa mga naapektuhan ay ang mga negosyo po. Kahit saan mang bansa sa buong mundo talagang ang isa sa mga malaking naapektuhan po ng ganitong krisis ay ang mga negosyo po. Dahil naging matumal po ang bentahan, yung iba nagsara ng ilang buwan, so talagang napakahirap. So meron po akong ituturo sa inyo na isang ritual. Kung kayo po ay may negosyo, malaki man yan o maliit, tindahan, or kung ano pa mang klase yan ng negosyo, i-share ko lang po itong isang uri ng ritual para po sa pag-uumpisa. Kung kayo po ay mag-o-open na ng inyong negosyo dahil I think natapos na po ang lockdown, or kahit naman siguro na open nyo na yung negosyong yan, pwede nyo gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo. Every Friday po magandang gawin. At least once a week ay magawa nyo po ito. Makatutulong po ito sa inyo para gumaan po ang dating ng benta nyo araw-araw. So bago po ako magpatuloy, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy nyo pong panonood. And kung kayo po ay bago dito sa aking channel, huwag nyo pong kalilimutan na pindutin ang red subscribe button, ganun din ang bell button para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko. And kung ikaw naman ay hindi naniniwala sa mga ganitong klase ng usapin, huwag mo na lang panoorin ang aking video. Maghanap ka na lang ng mga video na gusto mong panoorin. Hindi ito nababagay sa'yo. So, ito na nga. Ito po ay isang pamamaraan na pwede nyo pong gawin every Friday. So, inuulit ko once a week. At least magawa nyo po ito kasi malaki po ang maidudulot nitong resulta sa inyong negosyo. Makakatulong po ito para makaakit kayo ng mga customer lalo na sa panahon na ito. And ang kakailanganin nyo lang po, syempre, bago po kayo mag-umpisa or bago kayo magbukas ng inyong negosyo. So, dyan pa lang sa may pintuan ng inyong pwesto ay maglagay na kayo ng kandila. Magtirik kayo ng kandila at ang pinakamaganda pong kandila na ating ititirik dyan ay kulay green or violet. So, itry nyo pong magtirik muna ng kandila bago kayo magbukas ng inyong pwesto. At syempre, habang nakatirik po, nakasindi ang kandila, magbigay po tayo ng mataimtim na panalangin. Syempre, pasalamatan natin ang bawat araw na dumarating, ang pagkakataon na meron kayong negosyo, ang hilingin nyo ay gabayan kayo, napuntahan kayo ng maraming customers or parokyano na bibili ng inyong mga benta. So, yan po yung mga hilingin nyo. And hayaan nyo lang po na maubos po yung kandila na inyong sinindihan. So, kung tatanong nyo, ano bang klase ng kandila, gaano kalaki, pwede po tayong gumamit ng tea light na kulay green or violet. Pwede din naman yung maliit lang po na ganito, pwede din naman yung mahaba. So, depende po sa inyo kung anong available na kandila meron kayo dyan. Basta ang mahalaga po ay inyo pong uubusin yan bago po kayo magbukas ng inyong tindahan. At kapag nakapagbukas na po kayo ng tindahan, mas maganda din po na kumuha kayo ng isang lalagyan. It's okay lang kahit balde o tabo, plastic man yan, or babasagin. Basta kumuha kayo ng isang lalagyan, lagyan nyo po siya ng tubig, and lagyan nyo po siya ng asin. So, gaano po ba ang karami ng asin na ilalagay nyo? Pwede po ang isang dakot na asin, ilagay nyo po diyan sa may tubig na yan, at inyo pong haluin hanggang sa matunaw po iyang asin. Kapag natunaw na po yung asin mula sa loob ng inyong tindahan, lumabas po kayo at umpisahan nyo pong magdilig. So, ang unang didiligan nyo muna ay iyang kaliwang side ng inyong tindahan. So, inuulit ko po, mula sa loob ng inyong tindahan, lalabas po kayo. Doon po kayo mag-uumpisa sa kaliwa. So, diligan nyo muna yung kaliwa, then pupunta kayo din sa kanan, and then diligan nyo po ang buong harapan ng inyong tindahan. Gamit po ang tubig at asin. Dahil iyan po ay makatutulong upang maitaboy ang mga negativity, negative energy na pwedeng posibleng pumasok sa inyong
tindahan at syempre makaakit tayo ng mga positive energy, mga customers na bibili sa inyong mga tinda. So, iyan po ay napakalaki ang maitutulong sa inyo, ang pagtataboy po ng mga negative energy. Yung iba po, ang ginagawa dyan is nagwiwisik po sila ng asin. Ako po ay naniniwala doon, but I really understand yung iba po hindi talaga naniniwala. Sinasabi nila na malas daw po yun. So anyway, kanya-kanya po tayo ng paniniwala. So if you feel na gusto mong gawin, gawin mo po. Kung napipil mo na malas nga at ayaw mong gawin, then don't do it. Wala namang pumipilit. Ano po, ito pong mga i-share namin sa inyo ay mga kaalaman po na pwede nyo pong i-apply sa inyong sarili, pwede namang hindi, wala pong pilitan. So, kapag nagawa nyo po iyang pagdidilig po, pwede din po sa loob ng inyong tindahan magdilig din po kayo. Kung kaya nyo magdilig dyan, lagay-lagay, wisik-wisik po kayo ng tubig na may asin, makatutulong din po iyan. At kapag nagawa nyo po yung pagdidilig, pwede din naman na kayo ay maglagay po ng asin sa bawat sulok ng inyong tindahan. So, pwede po ninyo itong isabit. Kumuha lang po kayo ng plastic, isabit nyo sa bawat sulok yan sa itaas po ng inyong tindahan. Pwede din naman sa ibaba. Maglagay po kayo sa bawat sulok po ng inyong tindahan ng asin. So, kung gaano karami po ang asin, hindi naman po karamihan. Basta kumuha na kayo ng isang maliit na lalagyan. Okay lang po kahit plastic yan na lalagyan. Ilagay nyo po yan ng asin. Huwag nyo pong tatakpan. Ilagay nyo po sa bawat sulok ng inyong tindahan. So, bakit po kayo maglalagay ng asin? Dahil alam naman natin na ang asin ay ginagamit natin bilang protection. So, alam naman natin na tayo ay may negosyo, tindahan, maraming tao ang lumalabas, pumapasok sa inyong tindahan, marami ang dumarating, bumibili. So, hindi natin alam, isa sa mga yan ay may mga daladalang negativity or negative energy na posibleng pumasok sa inyong tindahan. So, upang hindi po makapasok sa loob ng inyong tindahan yung mga negative energy na yan, na dala ng mga taong bumibili sa inyo, mas maganda po maglagay po kayo ng asin sa bawat sulok ng inyong tindahan upang maging protection nyo po. Ano po? And, kung sakasakaling matunaw po, palit lang po siya ng palit. Walang problema. Palitan nyo lang po ng palit as long as gusto nyo mag-keep ng asin diyan. Continue lang po. And if you really feel na ito ay nakakatulong talaga sa inyo, then keep doing that. Huwag nyo pong tigilan. Dahil yan po talaga ay sobrang makakatulong sa inyo. And ang kahuli-hulihan na gusto kong isuggest sa inyo, kung kayo naman ay nakapagdilig na, nakapaglagay na ng asin, may protection na kayo, then that is the time na mas maganda po, maglagay din po kayo ng mga pampaswerte nyo. Ano po sa negosyo? So, ano po ba yung mga dahon-dahon natin dyan na pwedeng ilagay as pampaswerte? So, meron po tayong tinatawag na dahon ng laurel. Alam naman natin na napakabisa po ng dahon ng laurel. Kung tungkol po sa mga pampaswerte sa negosyo na pwede nyong gawin sa tindahan, meron po akong mga na-upload na mga videos about dyan. And if you have time, pwede nyo pong i-check sa main channel ko. Makikita nyo po lahat ng mga video na na-upload ko. Makakatulong po yan sa inyo. And for now, so katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, ano ba yung mga dahon na pwede natin gamitin? Unang-una, yung dahon ng laurel. Pwede nyo pong ilagay yan sa inyong bentahan. Gumamit po kayo ng tape. Idikit nyo po yung dahon ng laurel na yan, 3 piraso. So, bago nyo po yan idikit, inyo munang sulatan yan ng inyong wish. Gamit po ang green or red na ballpen. So, walang masama kung isusulat nyo yung wish nyo. And then, ididikit nyo po yan sa loob mismo ng inyong lagayan ng benta. Gamit po ang tape. Scotch tape o anumang klase ng tape pwede nyo pong gamitin. So, ayan po ay sinasabing napaka-swerte din po sa negosyo yung paglalagay po ng dahon ng laurel. At isasuggest ko rin kung kayo ay nandiyan katulad sa Pilipinas. Alam ko merong puno nito dyan sa Pilipinas. Ang puno ng as-is. So, kung hindi nyo pa po alam ang dahon ng as-is, ayan, papakita ko po diyan sa screen. Isa po sa sinasabing nakakapagbigay din ng swerte pagdating po sa negosyo. Ito po ay kung maglalagay kayo or magsasabit kayo nito sa loob ng inyong tindahan.
ito po ay makapag-aakit ng mga customers na bumili at pabalik-balik na bumili sa inyong tindahan. So, ito po ay napakaganda, walang masama kung inyo pong susubukan na magsabit po ng dahon ng as-is. Kung itatanong nyo ilang piraso ba, nasa sa inyo po kung ilang piraso ang gusto nyong ilagay. Wala po itong sinasabing bilang ng piraso na inyong isasabit. Basta ang mahalaga ay meron kayong nakasabit dyan na dahon ng as-is. Makakatulong po yan sa inyo. At syempre, meron din po akong na-share sa inyo about sa green na monggo. Kulay green na monggo, kukuha lang po kayo ng jar. Ayan, lalagyan nyo po siya ng green na monggo. Tatakpan nyo po siya. Tatalian nyo po siya ng red ribbon. I-display nyo lang po yan diyan sa inyong tindahan. And for sure, na talaga namang swerte ang idudulot nito sa inyo. Lahat ng yan na mga nabanggit ko ay makakatulong po yan sa inyo kung susubukan nyo. And ang kahuli-hulihan, gusto ko nang i-share sa inyo ang sandok. Alam ko, yung iba hindi pa alam ang tungkol sa sandok. Ano nga ba ang istorya nitong sandok na ito? Ito pong sandok na ito ay pinaniniwalaan din na nakapagdudulot din po ng swerte pagdating po sa negosyo. So, yung iba ang ginagawa nila, ilalagay po nila ito diyan, isasabit po nila nakaharap po sa pinto or sa bintana. Kung nakikita nyo naman dyan sa screen, iyan po yung sandok na tinutukoy ko. Ganyang klase po ng sandok, yung malalim po, yung parang pang soup na sandok. Iyan po ang inyong isasabit dyan, paharap po sa pintuan ng inyong negosyo or kaya sa bintana ng inyong negosyo. Iyan ay pinaniniwalaan ding nakakapag-akit din po ng customer. So, sa lahat ng mga sinabi ko, walang masama po kung susundin nyo at gagawin nyo. Lalo pat kung ito naman ay makakatulong sa inyo, try nyo pong gawin. So, katulad nga ng sinasabi ko sa inyo when it comes to pampaswerte, kapag napanood nyo ang isang video na about sa pampaswerte, at bigla nyong naramdaman na gusto nyo agad gawin ito, gawin nyo na po. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag na kayong mag-isip pa or magduda pa. Gawin nyo na. Kasi kaya nyo naramdaman yan, it is because nakadestined talaga sa inyo na mapanood nyo ang video at gawin nyo yung pampaswerte na yun dahil ito talaga ay makapagdudulot sa inyo ng swerte. So, yan lang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw na ito. At syempre, kasabay po ng mga paggagawa po ng mga ritual o pampaswerte na ito, kailangan naman palagi po tayo mag-pray, magpasalamat kay Lord, humiling para sa tagumpay or kasaganaan. Magtagumpay tayo sa ating mga ginagawa sa buhay, sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya. So, lahat ng yan, kailangan pinagpapasalamat natin at hinihiling sa Panginoong Diyos. Kailangan natin magsumikap. Kung gusto nating umunlad ang ating negosyo, kailangan ay lawakan natin ang ating pag-iisip, gawin natin yung sa tingin natin, ano ba talaga ang dapat kong gawin para kumita pa ako ng mas malaki. So, kailangan ganun po, nag-e-experiment po tayo sa buhay para naman mas maraming kaalaman, mas maraming ginagawa, mas maraming kita at mas maraming swerte ang dumating sa inyo. Ano po? Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At ang lahat ng mga i-share kong ito sa inyo ay magsisilbing gabay po ninyo. And I hope and pray na kung gagawin nyo po iyan diyan sa inyong tindahan, sa inyong tahanan, ay makapagdulot po ito ng magandang swerte sa inyong lahat. And bago po ako magtapos dito sa aking sharing na ito, mahaba na naman ako. Ako po muna ay mag-shoutout at sinashoutout ko po ang mga pangalan na babanggitin ko, si Concepcion Mendola from Zamboanga City, Nonette Valdez, Alex Piedad, Tessa Ebio, Let Garcia, Jaja Dagaco, Vilma Barena from Riyadh, Julie Star Dumlao, Romeo Albite, Sara Malupage, Carlo Marco Forte, Lisa Tapping, at ang kahuli-hulihan sinashoutout ko si Amray Kai. And gusto din niyang i-shoutout at batiin ng happy anniversary ang mag-asawang Kuya Nash at Ma'am Fatty. Nag-celebrate po sila ng anniversary last May 30, 2020 and late ko pong nabasa yung kanyang comment. So, belated na po tayo ngayon dahil nakaraan na po ang May 30 and belated happy anniversary po sa inyo Kuya Nash
at Ma'am Fatty. So for today, ito po muna ang aking sharing and I hope na may natutunan po muli kayo sa aking ibinahagi ngayong araw na ito. I hope naman magkita-kita po tayong muli hanggang sa mga susunod kong video. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, please don't forget to give me a like. And mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Bye-bye po.